Yes! Panalo na naman ang manok ko. Wala, ang galing talaga ng alaga ko. Talo na naman sila. May pang-ulam na naman ako, sila wala. May isang lalaki na kilala sa pangalang Mang Lando. Siya ay isang simpleng magsasaka, subalit may kakaibang hilig. Ang sabong. Hindi siya karaniwang sabongero. Kilala ang kanyang manok sa matinding tapang at kakaibang swerte. Isang araw, may dumating na isang matandang babae sa kanyang bakuran. Nakasuot siya ng itim na balabal at may dalang maliit na supot. Lumapit siya kay Mang Lando at sinabi, "Lalaki, kung gusto mong ang iyong manok ay laging panalo, ibigay mo ito sa akin sa loob ng 3 araw. Ngunit may babala, ang agimat ay may kapalit." Hindi nagpansin si Mang Lando sa babala. Para sa kanya, sapat na ang manok niya ay talagang magaling. Ngunit sa hating gabi, hindi niya inasahan ang nangyari. Sa pagtulog niya, may liwanag na dumating sa kanyang manok. Ang manok ay biglang kumislap at may kakaibang aura. Nang umaga, bumangon siya at napansin ang kakaibang sigla ng manok. Sa unang laban ng sabong, nanalo ang kanyang manok sa kabila ng matinding laban. Ang buong baryo ay nagulat. "Panalo! Panalo! Panalo ang manok ni Mang Lando! Grabe! Lagi siyang panalo! Kahit sa pinakamalakas na kalaban, tila may proteksyon ang kanyang manok." Ang sabi-sabi ng mga tao, may agimat ito. Ngunit may kakaibang nangyari. Sa bawat panalo ng manok, may kakaibang sinyalis sa paligid. Naglalakad si Mang Lando sa gabi at nakakita ng mga anino ng manok na tila nagsasalita. Minsan may naririnig siyang boses. "Huwag mong abusugin ang lakas ko, Mang Lando." Ika niya. Hindi siya naniwala. Para sa kanya, biyaya ito, hindi sumpa. Lumipas ang mga linggo at si Mang Lando ay unti-unting naging ganap na sikat sa buong bayan. Ngunit isang gabi, napansin niya ang manok ay hindi kumakain ng normal. Ang balahibo nito ay tila nagliliwanag sa dilim at ang mata nito ay parang nakikita ang mga bagay na hindi nakikita ng tao. Isang malaking sabong ang inihanda sa bayan. Ito ang pinakamatindi at lahat ay nagsasabi ang kalaban ng manok ni Mang Lando ay hindi basta-basta. Ngunit sa oras ng laban, nang ibaba ang manok sa sabungan, isang malamig na hangin ang dumaan. Ang manok ni Mang Lando ay lumakad na parang tao at sa bawat hampas nito, ang kalaban ay tila napahinto sa takot. Matapos ang laban, nanalo ang manok ni Mang Lando. Ngunit sa halip na natuwa, may lungkot sa kanyang puso. Ang boses na minsan ay maririnig sa gabi ay nagsasalita muli. Ang agimat ay hindi pang walang hanggan. Kung patuloy mong gagamitin ito sa iyong sariling kapakinabangan, may kapalit ito. Hindi pinansin ni Mang Lando ang babala. Sa sumunod ng mga sabong, hindi lang ang kalaban ang nasaktan, kundi unti-unti rin nagkakahiwalay-hiwalay ang kanyang pamilya. Ang kanyang bahay ay napupuno ng kakaibang lamig at mga anino. Ang manok, sa tuwing nananalo, ay nagiging mas matapang, ngunit sa halip na magdala ng ligaya, nagdudulot ito ng takot at pangamba. Isang gabi, nakita ni Mang Lando sa panaginip ang matandang babae. Ito ang huling babala. "Lando, kung hindi mo ibabalik ang agimat, hindi lang ang iyong manok, kundi ang buong buhay mo ay makokontrol ng lakas na hindi mo kayang hawakan." Kinabukasan, puno ng takot at paghihinayang na dinala ng Mang Lando ang manok sa ilog at doon niya nilubog ang agimat sa tubig hanggang humihingi ng tawas sa manok at sa Diyos sa unang pagkakataon. Tahimik ang manok at kumaway lamang sa kanya bago ito lumipad palayo sa dalim. Mula noon, hindi na nanalo si Mang Lando sa sabong, ngunit ang katahimikan at kapayapaan sa bahay niya ay muling bumalik. Natutunan niya ang tunay na tagumpay ay hindi laging nakukuha sa kapangyarihan o agimat, kundi sa tamang paggamit sa biyaya at pagpapahalaga ng pamilya at kabutihan ng puso. Ang aral ng kwento, ang agimat o kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad at maling paggamit ng kapangyarihan ay maaaring magdulot ng sumpa o kapahamakan. Ang tunay na panalo sa buhay ay hindi laging nakukuha sa material na bagay,
kundi sa kapayapaan ng puso at tamang pagtrato sa mga mahal sa buhay. May mga kwento na hindi para manakot, kundi para magpaalala na may mga bagay sa mundong ito na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ito ang PLTV, Kwentong Kababalaghan.